The Bible says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. What does it really mean? It's us understanding that, you know what? My solution is not when I die and I go to heaven. My solution is bring heaven here on earth. That's my solution. Ayan yung pagkakaunawa niya sa Matthew chapter 6 verse 10. At gumawa pa ng sariling solusyon. At ang solusyon niya, pag siya ay namatay, ay hindi siya ang pupunta ng heaven, kundi ang heaven ang pupunta dito sa lupa. Yan ang nagiging problema pag out of context yung pagkaunawa sa Biblia. At gumawa pa talaga ng sarili niyang solusyon na parang mas okay ang naiisip niya kaysa sa plano ng Diyos sa atin. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Pag tayo ay absent na sa katawang ito o pag tayo ay dumating na sa ating takdang araw at tayo ay totoong sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay makakapiling natin siya. At yun ay sa langit. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung konseptong ganito. Pero yan ang delikado pag hindi tayo sumusunod sa Biblia. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Sa Tagalog, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Siguro naman po naging malinaw sa atin ang bersikulong yan na ang mga babae ay dapat magsitahimik sa loob ng iglesia. Hindi naman nangangahulugan na hindi ka na talaga magsasalita dahil may mga ministry pa rin naman ang mga kababaihan sa loob ng iglesia. Pero malinaw na makikita at mababasa natin dyan na sinasabi magsitahimik ang mga babae sa iglesia. Pero may makikita tayong ganito na mga preacher na babae at tinatawag pa silang pastora. Pero wala kayong makikitang pastora sa Bible. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for a woman to speak in the church. Malinaw dyan mga kapatid na ang mga kababaihan ay dapat magsipagtahimik sa iglesia. Pero sa kanila, makikita natin na okay lang na nagpipreach ang babae. At malinaw dyan mga kapatid na hindi ganyan ang kalooban ng Diyos sa iglesia. Dahil ipinagbawal na nga ng Diyos yan pero may mga tao pa rin mapilit sa kanilang kagustuhan. Let the woman learn in silence with all subjection. Ang mga kababaihan ay dapat mag-aral na tumahimik ng may buong pagpapasakop. But I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Sa Tagalog, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang mga babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Napakalinaw po dyan na hindi pinahihintulutan na magturo ang mga kababaihan sa kalalakihan o magkaroon ng authority over men. Huwag po sana sasama ang loob nyo dahil ito ang katotohanan ng Biblia. At huwag sasama ang loob nyo sa akin dahil hindi ako ang nagsasalita dyan kundi ang Bible ang nagsasabi niyan. At ang Bible ay ang salita ng Diyos. So bakit nga ba ganito ang sistema? Ano nga bang rason dito? Tignan natin ito. For Adam was first formed than Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Yan po ang kadahilanan kung bakit ang mga kababaihan ay dapat magpasakop sa kalalakihan. Number 1, dahil unang ginawa si Adam kaysa kay Eve. Pangalawa, hindi naman talaga si Adam yung nadaya ng serpent, kundi si Eve yung nadaya. That's why yan yung tinuturo sa atin ng Bible kung ano ang dapat nating sundin. At tatandaan natin, hindi lang sa church nangyayari yan mga kapatid, kundi sa mga buhay ng mag-asawa. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. So makikita natin dyan yung linaw mga kapatid. Pagdating sa mga kababaihan, ay dapat maging submissive sa mga asawa nila. At ganun din naman sa church. Kaya ang authority ng pagpipreach, ng pagpapastor, ay binibigay lang po yan sa kalalakihan. At yung totoong may panawagan sa gawain ng Diyos. Nawa naging malinaw po sa atin kung bakit lalaki ang dapat tumatayo sa iglesia. Dahil yan talaga ang kalooban ng Diyos sa iglesia. Maraming salamat po and God bless you all.